Naiproklama na ang mga nanalong kandidato sa ilang probinsya para sa Bilang Pilipino 2025. Karamihan sa kanila ay mga re-electionist. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Uupo bilang alkalde ng Albuera, Leyte ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Dati ring naupo bilang mayor ang kanyang ama. Matatandaan noong Abril nitong taon nang barilin si Kerwin sa gitna ng pangangampanya. Sinabi ni Espinosa na isang malaking politiko ang nasa likod niyan. 7 pulis ang sinampahan niya ng reklamang frustrated murder. Nanalo naman bilang 1st District Representative ng Leyte, si House Speaker Martin Romualdez. Nakakuha siya ng 177,485 votes mula sa 7 bayan at lungsod ng kanyang distrito, kabilang na ang Tacloban. Sa Cavite naman, nanalo si Kiko Barsaga bilang 4th Congressional District Representative. Si Francisco Gabriel Abeng Diaz Remulla ang uupong bagong governor ng Cavite, habang si Ram Revilla naman ang vice governor. Samantala, ang mag-inang sina Lani Mercado Revilla at Jolo Revilla naman ang hahawak ng 1st and 2nd Congressional Districts ng probinsya. Sa Pangasinan, re-elected si incumbent Governor Ramon Monmon Vico III. Huling termino naman na ni incumbent Vice Governor Mark Lambino. Si Dato Ali Midtimbang naman ang nanalo bilang pinakaunang gobernador ng Maguindanao del Sur matapos ng talunin si Bay Maria Manganganda Datu sa lamang na halos 12,000 na boto. Sa botong 36,365, ipininoklama bilang alkalde ng Lawag City si James Brian Alcid. Si Alcid ang inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos at ni 1st District Representative Sandro Marcos. Kahit pa ang kalaban niya ay si incumbent Lawag City Mayor Kion Marcos na pinsan ng Pangulo. Sa provincial government naman ng Ilocos Norte, opisyal na rin ipininoklama si Governor-elect Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor-elect Matthew Marcos Manoto, at 1st District Representative Sandro Marcos para sa kanyang ikalawang termino. Parehong unopposed ang magpinsan. Nang tanungin naman si Vice Governor-elect Matthew kung sinusubukan ba nilang ayusin ang relasyon ng ina na si Senator Amy Marcos at tiyuhin na si PBBM. Trying. I think that's a better question that's suited for them. Paninigurado pa ni Sandro, maayos ang relasyon nila magpinsan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.